ating pong scripture reading ay matatagpuan sa ikalawang aklat ng Korinto, Kabanata 8, versikulo 1 hanggang 15. Kung nakita na po ng lahat ay inyo po kung sundan ng matahimik sa inyong mga sipi. At akin po itong babasahin. Ito po ang sinasabi. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Verse 5. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos. Ano pat, kami ay nakiusap kay Tito na yamang siya'y nagpasimula ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito. Ngunit yamang kayo'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan, at sa buong pag-ibig, sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. Sinasabi ko ito hindi bilang isang utos, ngunit aking sinusubok ang pagiging tunay ng inyong pag-ibig kapag inihahambing sa kasigasiga ng iba. Verse 9, ito po ang ating susing talata na ating pag-aaralan. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay maging mayaman kayo. At sa bagay na ito ay nagbibigay ako ng payo. Pinakamabuti para sa inyo ngayon na tapusin ang sinimulan ninyo noong nakaraang taon. Hindi lamang upang gumawa, kundi magkaroon ng pagnanais na gumawa. Verse 11. At ngayon, tapusin ninyo ang paggawa upang kung paanong may sigasig sa pagnanais ay gayon din sa pagtatapos ayon sa inyong kakayahan. Sapagkat kung mayroong pagnanais, tinatanggap ang kaloob ayon sa tinataglay at hindi ayon sa hindi tinataglay. Hindi ko ibig sabihin na ang iba ay maginhawaan at kayo'y mabigatan, kundi para sa pagkakapantay-pantay. Ang iyong kasaganaan sa kasalukuyang panahon ang magpuno sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan ay magpuno sa inyong pangangailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Sa huling bersikulo, verse 15. Gaya ng masusulat, ang nagtitipon ng marami ay hindi nagkakaroon ng labis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita na ating mapag-aaralan sa araw po na ito. Mga kapatid, ang atin pong pangangaral na maririnig sa umagang ito po ay galing sa ating Pastor Joseph Escalao, at kanyang itrinscribe upang maging reading sermon na maihatid ng inyong abang lingkod sa pulpitong ito, dito sa lugar na ito. At hayaan niyo po ako na maihatid ito ng maayos, kung kaya't
hinihimo ko po ng lahat ng mayroong pandinig ay makinig. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating iglesia, ang koleksyon ng bawat pondo ay hindi natin masyadong napapansin. Ngunit, alam natin, ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba sa Diyos, na sa bawat araw ng Panginoon, bahagi ng ating liturgy sa first worship service and second worship service. Nakikita natin, tumatayo ang ating mga diakono upang mangolekta ng ating mga kaloob sa General Fund, sa Benevolence sa Bulacan o sa Leyte, at para sa mga special collections, yung tinatawag nating mga natatanging pagkakaloob para sa mga biglaang pangangailangan ng iglesia. Oo, ang totoo, hindi natin ito gaanong napagtutuunan ng pansin. At ako mismo, aaminin ko, bihira akong mangaral tungkol sa paksa ng pagbibigay. Pero may dahilan syempre kung bakit. At isa sa mga dahilan, pribado kasi ang pagdating sa finances. Yun bang kung paano tayo makakaipon ng pondo at kung paano natin magagamit yung naipong mga pananalapi. Pati na rin kung gaano kalaki ang ating ibinibigay para sa gawain ng Panginoon. Sa ikasusulong ng Ebanghelyo, na madalas, hindi natin ito ipinapaalam sa iba o itinatawag nating principle of confidentiality. At isa pang dahilan kasi, madalas ang paksang pagbibigay ay ginagamit upang manipulahin ng mga tao, usually yung mga members ng church, o magbigay ng maling pangako na mas pagpapalain ka ng Diyos kapag mas marami kang ibinibigay. Kilalang kilala ito sa tawag na prosperity gospel. Pero mga kapatid, hindi tahimik ang Biblia tungkol sa pagsanang pagbibigay. Kung kaya, hindi rin tayo dapat manahimik dahil ang Biblia ay nagtuturo na ang pagbibigay ng ating mga offering bilang pagpapasalamat sa Panginoon ay isang natural at tamang tugon sa mga biyayang natanggap natin kay Hesukristo. Kaya sa pagsang pinamagatang magbigay mula sa biyayang ipinagkaloob, ating bibigyang diin ang dalawang mahalagang punto. Una, ang tamang motibo, pati kalawa, ang tamang paraan. The right motive and the right manner. Unahin natin ang unang punto, ang tamang motibo, o ang tamang hangarin, o ang tamang intensyon ng pagbibigay. Marami sa atin ang may mga tanong tungkol sa pagbibigay, tulad ng, magkano ba ang nararapat kong ibigay? Dapat ba yung napagkasundo ang assessment per Lord's Day, per family, katulad na napag-usapan natin last congregational meeting? O katulad ng pamantayan ng iba na dapat ba na 10% o yung tinatawag nating ikapu na itinakda sa lumang tipan? Yun ba ang ating computation o yung basis ng ating pagbibigay? Mga kapatid, hindi ang halaga ng ating ibinibigay ang pangunahing tinutukoy ng Biblia. Sa halip, ang tanong ay, paano tayo magbibigay? Hindi dapat ang 10% o yung napagkasundo ang assessment per family per Lord's Day. Nakita ninyo sa inyong notes ng meeting yung 1,097.30. Yung ba yun? Hindi. Hindi yun ang ating dapat maging batayan ng ating pagbibigay, kundi ang pagpapakita ng isang pusong binago ng biyaya ng Ebanghelyo. Malinaw sa sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 9, versikulo 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso,
hindi mabigat sa kalooban, o hindi yung parang pilit, o dala ng pangangailangan, dala ng obligasyon. Kasi inobligahan tayo ng church. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya nais kong itanong sa inyo, nais ba ninyong magbigay? Ikaw ba'y masayang nagbibigay? Ano ba ang tunay na motibo ng pagbibigay? Nang sumulat si Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto, tinalakay niya ang tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa Jerusalem na dumaranas ng matinding pangangailangan. Marami sa kanila ang nawalan ng tahanan at kabuhayan dulot ng kanilang pananampalataya, at isang matinding tagutom ang sumalanta sa Jerusalem. Kaya nagsimula si Pablo ng isang koleksyon mula sa isang iglesia o mula sa mga iglesia sa buong imperyo ng Roma. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 3. Inyo pong nasusundan. Ang sabi doon, ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang wag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. At pagdating ko, ang sino mang inyong pipiliin ay sila ang aking isusugo na may mga sulat upang makapagpadala ng inyong abuloy o ng inyong kaloob sa Jerusalem. Ngunit hindi natuloy ang plano ng koleksyon dahil ang mga taga-Korinto dahil sa nagkaroon ng pagkaantala. Kaya't muling sumulat si Apostol Pablo sa kanila na matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 1 to 5. Ang sabi, ngayon, kabalisahan na para sa akin ang sulatan kayo tungkol sa paglilingkod para sa mga banal, sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik na aking ipinagmamalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nakapaghanda na noong nakaraang taon pa, at ang inyong sigasig ay nakapukaw sa karamihan sa kanila. Subalit aking isinugo ang mga kapatid upang ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan sa bagay na ito. Upang ayon sa aking sinasabi, ako'y makapaghanda. Baka sakaling kung ang ilang taga-Macedonia ay dumating na kasama ko at kayo'y marat ng hindi handa, kami ay mapapahiya upang hindi na namin sabihing pati kayo sa pagtitiwalang ito. Kaya't iniisip ko na ang kailangang himukin ang mga kapatid ang maunang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong kaloob na ipinangako ng una upang tayo'y maihanda bilang isang kusang loob na handog na hindi sapilitan, sabi ni Pablo. Ang tungkol sa mga iglesia sa Macedonia, iyon ay ang iglesia na mula sa Pilipos, Thessalonica, at pati sa Berea. Ang Macedonia na dating mayaman ay dumaan sa matinding kahirapan dahil sa digmaan sa pagsalakay ng mga Romano. Ngunit sa kabila ng kanilang kahirapan, ang mga taga-Macedonia ay nagbigay ng masaya at tapat. Ngunit, take note, hindi pera ang unang ibinigay ng mga taga-Macedonia. Ulitin ko po, take note, hindi salapi, hindi pera ang unang ibinigay ng mga taga-Macedonia. Ang kanilang unang ibinigay ay ang kanilang mga sarili. Ayon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5, 2 Corinthians chapter 8 verse 5, sabi, hindi tulad sa aming inaasahan,
kung hindi ibigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon, kundi ibigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Doon sa binasa natin kanina, may pasok ko lang at mabigyan ng diin. Ang tunog ng ating binasa ay koleksyon. Ngunit, hindi iyon magagawa. Ito yung pinaka parang sikreto na ibigay muna natin yung ating sarili sa Panginoon. At yun ang punto. At sa amin, sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos, ang mga taga-Macedonia ay hindi nagbigay ng parte o bahagi lamang ng kanilang yaman, kundi nag-alay sila ng kanilang buhay sa ating tagapagligtas. At ito ang dahilan, kaya ang kanilang pagbibigay ng kanilang financial resources, yung kanilang pera, ay isang natural na resulta ng kanilang pagtalima at debosyon sa Diyos. Dahil dito, sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 3, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Nakakahamon, di ba? Nakaka-challenge. Na malaman mo na mga taga-Macedonia ay hindi nagbilang ng kanilang mga maliliit na bills at tinatanong kung anong pinakamababang halaga na maaari nilang ibigay. Na hindi ba pwede, pastor, na sabihin natin 300 per family per Lord's Day na lang ang amin? Sa halip, kapatid, nagbigay sila ng higit sa kanilang kayang ibigay. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kada Lord's Day ay magbibigay tayo ng higit sa ating kakayahan. Na para bang iyon ang maging standard natin, pamantayan natin. Dahil inilarawan ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12, sapagkat kung mayroong pagnanais o mayroong kasiyahan ng puso, tinatanggap ang kaloob ayon sa tinataglay o kung ano yung mayroon ka, at hindi ayon sa hindi tinataglay o hindi dahil sa wala ka o konti lang ang may bibigay mo. Ngunit sa tingin ninyo, bakit kaya nagawa ito ng mga taga-Macedonia? Ano kaya ang nagbigay sa kanila ng inspirasyon upang magbigay ng sobra o labis o higit pa sa kanilang kaya o kakayahan? Ang sagot ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ulitin ko. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ayon kay Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1, 2 Corinthians chapter 8 verse 1, ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. At sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, yung ating K-text, sapagkat nalalaman ninyo na ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay maging mayaman kayo. Parang dahil sa loss, yung mga nawala kay Kristo, yung mga sinakripisyo niya, tayo ay sumagana. Ito yung pinaka main message nito. So ano ang ating ibibigay na hindi nagsisimula sa kung anong mayroon tayo? Kung ito'y nagsisimula sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo, ang ating pagbibigay ay isang pagsunod o halimbawa ni Kristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ito ang tunay na motibo o layunin ng pagbibigay. Hindi dahil sa obligasyon, na dahil parang naobligahan tayo na mayroong
assessment per family per Lord's Day na napagkasunduan, napag-agrihan ng kongregasyon. Ito ang tunay na motibo o layunin ng pagbibigay, hindi dahil sa ito ay obligasyon, kundi bilang isang pagpapahayag ng ating pasasalamat sa kanyang biyaya. Punta tayo sa ikalawang punto, ang tamang paraan ng pagbibigay. Dahil ibinigay ng Diyos ang lahat sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay nabuhay upang mabuhay para sa Kanya at magbigay para sa Kanya. Ang kautusan ng pagbibigay ng ikapu na 10% sa lumang tipan ay hindi na naaangkop sa parehong paraan ngayon. Gayunpaman, dapat sabihin na ito pa rin ay isang mabuting gabay na maaari nating sundan. Tama lamang na magplano at maglaan ng ating mga unang bunga para sa Panginoon. At ang pagsisimula ng 10% ay isang magandang batayan. Ngunit ang 10% na tithes ay hindi na ang pangunahing layunin. Ang punto mga kapatid ay ang lahat ng mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos. In fact, dumating tayo sa mundo, wala tayong dala. Pinasabi ng Biblia. At lahat ng mayroon tayo, pinagkakaloob sa atin ng Diyos yun. Kaya sa ekonomiya ng Diyos, wala tayong taglay. Lahat, maging ating ibinibigay, hindi yan sa atin. Tayo ay katiwala lamang ng Diyos. Yun ang katotohanan. Iniwan niya ang kaluwalhatian sa langit. Si Kristo, iniwan niya ang kaluwalhatian sa langit. Oo, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. At ngayon, dahil tayo ay sa Kanya, si Kristo Jesus ang ating motibasyon at pamantayan sa pagbibigay. Dahil tinanggap natin ang biyaya ng Diyos kay Kristo, magpakasagana tayo sa tinatawag ng 2 Corinthians chapter 8 na biyaya ng pagbibigay. Ngayon, ang tanong, ano ang tamang paraan ng pagbibigay? Ang sagot, muli, ang tanging tamang simula ay ang biyaya ng Diyos at ang Kanyang ibinigay sa atin kay Kristo Jesus. Ang ating Diyos ay nagbigay ng pinakadakilang kaloob sa lahat, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang anumang ibibigay natin ngayon sa mga susunod na mga gawain ay dapat nasa konteksto ng Kanyang unang ibinigay sa atin. Nasa konteksto ni Kristo Jesus. Kung yun ang ating basis. Kaya ang anumang ibibigay natin ngayon, kaya kung magbibigay tayo mula sa biyaya ng Diyos na nasa atin kay Kristo Jesus, ang ating pagbibigay ay hindi kailanman magiging sapilitan o maramot. Sa halip, ito'y mag-uumapaw mula sa kanyang pusong puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito rin ang magiging batayan ng saklaw at antas ng ating pagbibigay. Magbigay tayo ayon sa halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Tignan natin ang ating susing talata. Balikan natin yung verse 9. Sapagkat nalalaman ninyo, sabi sa verse 9 ng 2 Corinthians chapter 8, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat siya'y mayaman, sagana, subalit alang-alang sa inyo, alang-alang sa atin, ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay maging masagana tayo, maging mayaman tayo.
Ginagamit ng Biblia ang biyaya ng Diyos upang turuan tayo hindi lamang kung bakit tayo dapat magbigay, kundi pati kung paano tayo dapat magbigay. Para sa atin, ang standard o ang batayan ay hindi magbigay ng 10% para sa Panginoon at itabi ang 90% para sa inyong sarili. O di kaya, magbigay ka nung 1,097.30 na assessment per family per Lord's Day na napagkasunduan ng kongregasyon. Yun ay ibigay natin sa Panginoon. And the rest, yung matira, atin na yun. Hindi ganun. Sa halip, ang standard dapat ay magbigay ayon sa paraan ng pagbibigay ni Kristo para sa atin. Tiyakin na una mong ibibigay ang iyong sarili sa Diyos at kabilang dito ang lahat. Ang iyong ari-arian, pera, oras, at mga kakayahan. Yes, maging handa rin sana tayo magbigay. Kahit higit sa ating kakayahan, o maging handa tayong magbigay kahit masakit yung mayroong pagsasakripisyo. May babahagi ko lamang. Ako minsan ay dumating sa ganitong punto. To the point na yung para sa bayarin para sa bahay, yung bayarin para sa personal kong obligasyon. Nung nalaman ko ang pangangailangan ng iglesia at pumasok, napaunawa sa akin yung ganitong bagay. Ako sa aking sarili, yung budget, although lahat naman tayo, alam ko, batid natin yan, na kasama sa budget natin sa pamilya ang para sa Panginoon. Meron din tayong budget para sa bayarin ng kuryente, sa kung saan man. Pero dumating sa akin minsan pati yung tinatabing budget para sa bayarin sa kuryente, bayarin sa eskwelahan, naibigay ko yun sa Panginoon. Hindi ko po ito sinasabi na maging ganito yung gawin natin. Pero syempre, dito makikita ang ating maturity sa paglago natin sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ulitin ko po, hindi ko hinihimok lahat. Walang nagpipilit na gano'n ang gawin. Walang naghihimok dito sa ating church na gano'n ang gawin. Kasi dito din nasusukat yung ating pamantayan ng pagbibigay. Yung nagbigay ka nang nasaktan ka. Dumating ka ba sa ganung punto? Ngayon, hayaan niyo po ako magbigay ng ilang practical na halimbawa. Una, kaugnay sa pagbibigay sa iglesia, totoong ang tithes ay hindi na naaangkop sa atin sa parehong paraan ngayon gaya ng lumang tipan. Hindi na ito sapilitan dahil nabubuhay na tayo hindi sa ilalim ng kautusan, kung hindi sa ilalim ng biyaya. At dahil tayo'y nasa biyaya, ang ating pagbibigay ay hindi obligasyon na parang prinsipyo ng tithes. Kung hindi, nasa kagalakan. Yung masaya kang nagbibigay. Nagbibigay ba tayo sa Panginoon, sa Kanyang iglesia bilang pagpapasalamat para sa mga biyayang natanggap natin kay Kristo? Ang halaga ba ng ating pagbibigay ay malinaw na nagpapakita ng ating pagpapasalamat sa Kanya? Ikalawa, suriin natin maigi kung saan natin inilalaan ang ating mga pananalapi. Balikan natin ang ating mga budget. Tinutukoy dito ay kung kayo ay nagbabudget sa inyong pamilya, siguro magandang balikan nyo ring reviewin ang inyong family budget, household budget. Tingnan natin ang ating mga bank statements, ang ating mga damit, ang ating mga gadgets, lahat ng ating tinatangkilik, ating mga sasakyan, ating tahanan. Kapag tayo'y gumagala o nagbabakasyon, kumakain sa labas o sa mga restaurants, at iba pa, ang tanong, ano kaya ang ipinapakita ng mga ito tungkol sa atin? Ang ating puso ba ay nakatuon sa ating sariling kagustuhan o sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos?
Kapag tumatanggap ka ng mas malaking kita o sa iyong negosyo o sa sahod mo, sa iyong pinapasukang kumpanya, nakikita mo ba ito bilang dahilan upang itaas ang iyong antas ng pamumuhay? O upang itaas ang iyong antas ng pagbibigay? Sa panahon na ito, kung saan tayo ay laging hinihikayat na bumili ng marami o magkaroon ng higit, nariyan ng Shopee, nariyan ng Lazada, meron pang ang bago yung Temu, pero puro scam. Dapat nating itanong sa ating sarili, talaga bang kailangan ko ang mga ito? Alam mo, kung kaya mong maging kontento o mas maging simpleng o mas simpleng mga bagay o buhay, magkakaroon ka ng higit na kakayahan na magbigay para sa Diyos at sa iba pa. Lalo sa iyong mga kapatid kay Kristo. At bilang ating pagtatapos, mga kapatid, habang malapit na ang pagtatapos ng taon, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo na nasa inyong mga sakripisyo at pagbibigay, ginamit tayo ng Diyos upang matugunan ang ating budget sa taong 2024, ang ating pagtutulungan at pagpapakita ng malasakit sa ating iglesia ay patunay ng katapatan ng Diyos sa atin. Kaya sa mga darating na taon, lalo na sa 2025, manampalataya tayo at patuloy tayong gabayan ng Diyos at sa Kanyang biyaya, maaabot natin ang mga layunin na itinakda niya para sa atin. Nakita natin ang katapatan ng Diyos sa taong ito at tiyak na hindi niya pababayaan ang kanyang iglesia sa mga susunod pang taon. Kaya mga kapatid, magbigay tayo mula sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Huwag nating kalilimutan, ang ating pagbibigay ay isang pagsamba at pagpapakita ng ating pasasalamat sa kanyang mga biyaya. Maging malinaw sana sa atin na walang sino man, maging ako bilang inyong pastor, Pastor Joseph, maging ating mga elders, sila Elder Eric, Elder Ronald, Elder Glenn, maging ating mga diakono na sila Deacon Nelson, Deacon Jake, at Deacon JP. Pati rin ang ating mga missionary pastors, sina Pastor John at si Pastor Eman. Ang maaaring pilitin tayong magbigay. Ang pagbibigay ay isang personal na hakbang ng pananampalataya at pasasalamat sa dakilang kaligtasan na natanggap natin kay Kristo. Na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay maging mayaman tayo. Ano nga ba si Kristo Jesus? Siya ang bukod tanging anak ng ating Diyos Ama na naisakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng kanyang bayan. Natatanging, bukod tanging anak yun, tagapagmana yun nung manlilikha. Therefore, sagana siya, pero iniwan yun para lang sa ating na makasalanan. Nawa, ganyan na maging pamantayan ng ating pagbibigay. Na dito natin nakikita ang ating pagsunod kay Jesucristo. Naway magpatuloy tayo sa pagbibigay ng maligaya at bukal sa ating puso bilang ating tugon sa walang katapusang kabutihan at katapatan ng ating Diyos na sa atin na kanyang mga pinili. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat,
Salamat po sa mga katotohanan ito na aming narinig. Na ikaw ang siyang nagtuturo sa amin na kung paano ang aming dapat maging motibasyon at kung ano ang aming tamang pamamaraan ng pagbibigay sa iyo bilang aming pagsamba sa iyo. Nawa ang katotohanan ito na narinig namin sa mga oras na ito ay hindi lamang makita, kung hindi lamang ang aming binibigay na bilang aming pagsamba, kung hindi ang nakikita ay ang aming tunay na pagsunod na maibigay namin ang aming buong buhay sa iyo, na kung paanong ang Kristong aming Panginoon ay naibigay mo sa amin kapalit ng aming kahatulan at kaparusahan sa aming mga kasalanan. Na ikaw bilang aming Ama na hindi nagkait sa amin na ibigay ang bukod tangi niyang anak, bagamat ito ay masakit, nabatid ng isang magulang na ibigay ang kanyang anak, ay ganoon din ang aming maramdaman bilang aming pamantayan, batayan o motibasyon ng aming pagbibigay. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi tumitingin sa handog, ikaw ay tumitingin sa naghahandog. Kung paanong si Samuel bilang propeta ng Panginoon ay kumausap kay Saul na hindi ka nalulugod sa handog bagkus sa kanyang pagsunod. Ay ganon din naming mailaan ang aming mga buhay bilang mabangong samyo ng pagsamba sa iyong harapan. Naialay namin ang aming buong buhay sacrificially sa iyong harapan. Na ito'y magagawa lamang namin hindi sa aming personal na motibasyon. Hindi namin ito magagawa sa aming mga sarili, kundi ito'y magagawa namin dahil si Kristo ang gumagawa sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon sa mga katotohanan ito at patuloy ka naming papurihan at pasalamatan sa pagpapatuloy namin pananambahan sa umagang ito. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.